minamahal. Ang isa kang matawag ko'y tagumpay na nag-iinit. Ang bituin na kalog niya kailan pa may matidinig. Lumanang araw ng walhangin magsikta, buhay langit sa piling ko. Ang ligaya ng kantay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. Naririnig po ba? Okay, before we start po, I would like to greet po lahat ng babae po ngayong araw sa Zoom participants po at saka sa FB Live. Happy Women's Month po sa inyong lahat. And gusto ko pong sabihin na babae po kayo at hindi babae lang. You are appreciated and mahalaga ka. Ayan, isang makaagham na hapon po sa ating lahat. This is Ron from PSTO Tarlac. Today is Friday again and welcome muli sa ating Tech Tips this afternoon. Titled Tech Tips Session 39, Climate Smart Agriculture for Sustainable Food Security. Muli, aside here from Zoom, you may also join us live via Facebook at DOST Central Luzon and through the Provincial Science and Technology Office's Facebook pages. Also, after this webinar, abangan din natin ang attendance at evaluation link to get your e-certificates. E-certificates will be sent to you within 2 weeks. So, we will be qualified po sa ating e-certificate once nakapag-fill out po tayo sa ating attendance and evaluation form. That will be flashed po on our screen after ng webinar. And of course, we would like to thank din po yung technical team ng PSTO Tarlac, the DOST3 TCT unit, and Science Communication team for always supporting our activities, and DOST Nueva Ecija for covering Tech Tips events via Facebook Live. Ayan, okay. To formally open our webinar, we will now hear a message from the hardworking, innovative, and very dynamic supervising science research specialist from PSTO Pampanga, Ms. Rizalyn S. Santos. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon. Thank you. Yeah. Isang makagham na hapon po sa ating lahat. On behalf of our Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, and our Pampanga Provincial Director, Ms. Mary Michelle M. Cambao, malugod ko po kayong tinatanggap sa ating webinar ngayong araw na to. Gusto rin po nating magpaabot ng malaking pasasalamat sa PSTO Tarlac, lalo na po kay PD Karen Danyes for including this very important topic in their Tech Tips series. Napakalaking tulong po nito para sa ating mga participants coming from different local government units, national government agencies, non-government organization, MSMEs, academic institutions, at higit sa lahat sa atin po mga masisipag na magsasaka. Ang layunin po natin dito ay simple lang, ang pagsasama po ng siyensya, teknolohiya at inobasyon at ang inyo pong karanasan sa bukid para mapadali at mapaganda ang ating mga ani. Naniniwala po kami sa DOST na sa tamang teknolohiya at pagtutulungan, mas magiging smart and sustainable ang ating mga komunidad. Kaya naman po, sana ay marami po kayong mapulot na tips at bagong kaalaman sa session po na ito. Huwag po kayong mahihiya na magtanong at makilahok sa ating talakayan. Mag-chat lang po kayo or you raise your hand if you have any questions or clarifications mamaya. And muli po, maraming salamat and God bless us all po. Thank you. Ayan, thank you very much, Ma'am Rizalyn S. Santos, for that message. We are really hoping that we can acquire new knowledge and insight on this webinar. So bago naman tayo mag-proceed sa ating discussion proper, may I request everyone to please open their cameras para sa isang photo op. Ayan, pa-open lang po ng mga camera po.
Ayan, naka-open na ba lahat? Okay. Let's take a picture po. 1, 2, 3. Smile. Ayan, mukhang okay na po. Pwede na po natin i-close yung ating mga camera. Wait lang po. Okay, ready na ba ang lahat? Ayan, kung ready na po ang lahat, pwede po ba tayong mag-react ng heart to feel po na ready na po tayong makinig sa ating resource speaker? Ayan, ang daming heart reactions. Sige, ayan, for sure, ready na tayo and for sure, ready na rin ang ating resource speaker. So, okay, we shall now proceed with the webinar proper. So please let me introduce to you our resource speaker for today. He is a licensed biosystem engineer with extensive research and development experience in smart and sustainable agricultural technologies. Currently serving as a Science and Technology Fellow 1 at the Department of Science and Technology Regional Office 3. He leads initiatives aimed at enhancing agricultural productivity through innovative science-based solutions. His current, his current work focuses on advancing smart and precision agriculture and promoting the applications of digital agriculture. He also holds dual Master of Science degrees in Biosystem Engineering from Wageningen University, the Netherlands, and Agrometeorology from the University of the Philippines, Los Baños. In addition to his research roles, he has provided consultancy services both in the Philippines and abroad. Driven a strong commitment to food security, he actively engages with public and private sector partners to foster the adoption of cutting-edge agricultural technologies among Filipino farmers. Let us all welcome our resource speaker, Engineer Brian M. Baltasar. Hello, thank you po sa inyong napakagandang pagpapakilala. Para po Hello sa ating sir, lahat, good afternoon. good afternoon. Para po sa ating lahat, isang makaagham na hapon po. Sana po yung ating gagawing webinar ngayon, yung i-discuss ko po sa inyo, ay may mapulot po tayo na mga kaalaman para sa mga makabagong teknolohiya na pwede nating gamitin para sa mas climate smart na agriculture. So please allow me to share po my slide. Kita na po natin. Nakita po natin yung aking slide. Yes sir, visible po. Okay. So, let's proceed na po siguro. So, my topic for today is about climate smart agriculture for sustainable food security. So, yung climate smart agriculture, medyo malaking topic siya. At marami talagang teknolohiya na pwede dito i-apply. Kaya ang ifocus ko sa hapong ito ay yung mga enabling technologies for building climate resilient food system. Tinitignan ko kanina yung ating mga participants, mostly mga bata. Meron din tayo mga from the BA, MAU, mga MAU ng LGUs natin. Sigurado naman po ako na may makukuha tayo dito sapagkat sabi nga natin, mga kabataan ngayon, mas maalam sila sa teknolohiya. At sa ating pong mga partner LGUs at sa ating mga researchers and innovators, sana rin po may makuha tayo dito na i-discuss natin ng mga technology na pwede natin apply sa climate smart agriculture. So, sisimulan ko na po. So, yung agenda po natin sa pagtalakay po ng ating webinar. Una po, medyo magpapakilala po muna tayo. Then, pupunta tayo kung bakit ba natin kailangan ng climate smart agriculture. The climate crisis from the global and local landscape. Then, pupunta tayo sa mas malawak na konsepto ng climate resilient food system. Bakit climate resilient food system yung nilagay ko dito at hindi lang climate smart agriculture. Makikita po natin mamaya yan
At mamaya, kung ano yung mga enabling technologies para magkaroon tayo ng resilient food system. At some reality checks kung saan tayo nagkakaroon ng bottlenecks sa pag-apply ng paggamit ng mga teknolohiya para magkaroon tayo ng climate resilient food system. So, without further ado siguro, yan, pinapakilala na po kanina ako, I'm Engineer Brian Baltasar, currently Science and Technology Fellow 1 here in DOST Central Luzon. So, my education is, ito yung my Master's in Biosystems Engineering in Wageningen University. Medyo mahirap banggitin talaga. Dutch word kasi siya, sa Netherlands. Then, MS Agrometeorology and my undergrad is BS Agricultural and Biosystems Engineering obtained from University of the Philippines, Las Bañas. So, research expertise ko talaga ay from Smart and Precision Agriculture at Controlled Environment Agriculture at syempre Biosystems Design. So, for the past 15 years na to, 10 to 15 years, I'm involved in some national projects, for example, the National Biomass Monitoring under the PLIDAR na project program, and then Project Saray, which is under naman ng University of the Philippines, Las Bañas. At ngayon, we are developing a virtual system digital platform for all the smart agricultural technologies here in DOST Central Luzon. So, para pumunta na tayo dun sa ating topic. So, tignan natin yung status ng ating klima o yung tinatawag natin climate change na global landscape. Ano yung nakikita natin dito sa ating picture na ito? Medyo, ito yung ating mundo, medyo mapula. Ano bang connotation ng mapula? Minsan umiinit, minsan galit. Ngayon nga, pag mainit, galit yung mga tao, mainit yung ulo natin. So, yan yung reality. At ngayon, papasok ng March, medyo mainit na. Sinabayan pa nung crisis sa Middle East, lalo tuloy nag-iinit yung ating panahon, yung ating kapaligiran. Makikita din natin dito, ito ay North Pole from 1994. Ngayon, nung kuha naman ng 2016, makikita natin na malaki na tipak ng yelo inabawas doon sa ating North Pole. At dahil nga doon sa pag-init, pag natutunaw yung mga yelo, nagkakaroon ng pagbabago ng taas or yung sea level na tinatawag natin. Dito sa picture nito, makikita natin, expected na ngayon yung tubig nandun pa sa beach, yung malayo-layo pa sa Pangpang. Pero pagdating ng 2023, papalapit ito hanggang sa mga bahay natin at dun sa mga urban areas dahil nga sa pagtunaw ng yelo at patuloy na pag-init ng ating atmosphere. At hindi lang yon yung nagiging epekto, nagkakaroon din ng iba't ibang natural disaster, for example, fire, forest fire, hindi naman masyado sa lugar natin, pero sa ibang bansa meron, drought, at syempre, mas maraming at mas malalakas na bagyo o typhoon. Ramdam na ramdam natin dito sa ating bansa. Bakit nangyayari ito? At ano yung binabantayan natin na mga indicators para sabihin natin wala pa tayo sa point of no return. Nasa status pa tayo. Unang-una yung tinatawag natin 1.5 degrees Celsius na threshold. Ito yung human-induced o yung pagtaas ng klima na 1.5 degree sa buong mundo. Kung ngayon, ang average temperature na 23 degrees Celsius sa buong mundo, pag hindi natigil yung ating human-induced na activities para tumaas yung ating temperatura at naabot natin 1.5 degrees Celsius, ito yung tinakda ng ating mga scientists para dun sa hindi na maagapan o hindi na mababago. At ito nga, na dito sa graph natin, kung nakikita nyo, 2017, nasa 1 degree na yung change of temperature natin from the normal level. At expected natin 2030, about 2030, papuntang 2040,
lalagpas na tayo dun sa current threshold na 1.5 degree Celsius, which is medyo nakakatakot kasi hindi na natin kayang mapusa or ma ah, lapatan ng solusyon yung tinatawag nating climate change or yung mga makukuha. Okay, lapit tayo. So, ano naman tong nasa ating kanang na figure? Ito yung tinatawag nating planetary boundary layer. At based from Swiss Research Institute, uh, merong 6 na planetary boundary layer na siyam na planetary boundary layer na binabantayan yung mga scientifico. At noong 2009, halos 3 yung planetary boundary layer level natin na nalagpasan na sa buong mundo. Ibig sabihin nito, kapag itong mga planetary boundary layer, for example, yung climate change, nitrogen uh, emission, tapos meron pa dito ocean acidification na nagkakos ng massive destruction. So, okay. Ngayon, 2015, 2009, 3 na yung nabawas na lumagpas sa threshold natin. Ngayon, 2015 sa 2, 3, 4, 5, 5 na yung lumagpas sa threshold at 2023, 6 na dun sa 6 na boundary layers ang lumagpas. At ngayong 2025, napakabilis yung progress. Makita nyo, 2009, 3 pa lang. Tapos 2015, 5, 2023, 6 na. At ngayong 2025, almost 2 years lang, ito na agad yung boundary layers na cross natin. Wala pong sound, Sir Brian. Hello? Rinig po ako. Ayan, okay na po, sir. Malinaw po. Sorry for the interruption. So, saan na tayo? Yun, sa ating planetary boundary layers na na-cross natin. Yun nga, mabilis ang progression from 2 years lang. 7 na yung ating nabawas na cross na boundary layers. So, dalawa na lang. Hindi ko naman tinatakot, pero yun nga, mahirap nang mabalik or may balik yung mga epekto ng climate change or yung climate change sa atin. So, hindi na siya babalik. So, yan yung ating global landscape. Punta naman tayo sa local landscape. So, yan. Yung figure na to, yung image na to, ginawa ko generated using Notebook LM paggamit ng AI. Pero, based siya sa ating mga sources, credible sources. For example, yung World Risk Index at yung ating CRV na Climate Risk Vulnerability Assessment na document from GIS na ginawa noon. So, yun nga, from 2020 hanggang 2025, ang Pilipinas ay ranked number 1 pagdating sa World Risk Index. Ito yung ibig sabihin na risk natin sa mga natural hazard, vulnerability natin, infrastructure, population, and yung pag-cope up natin sa pagtama ng mga disaster na yon. So, from 2020 hanggang 2025, tayo yung number 1, which is medyo nakakabahala din. At unang-unang tinatamaan nito yung ating mga magsasaka. At base doon sa 2023 survey, almost 93% ng mga Pilipino are personally impacted in the last 3 years. 2023 to. So, kasama nito yung sa 2020 na events which is kasama yung COVID at yung other typhoon-related natural hazards na naramdaman ng mga Pilipino. So,
dami, almost lahat tayo nararamdaman natin or nakikita natin yung impact ng climate change. At ito pa, local landscape natin. At alarming stage, 1.5 degree world means pH seas are already 0.8 degrees Celsius yung pagtaas niya. Anong implication nito? Coral reefs natin, isa tayo sa mga world diverse na lugar for sa biodiversity natin for the ocean life. Tayo yung isa sa mga pinaka-diverse. 70 to 90% ang pwedeng malos pagtaas ng temperature ng ating mga karagatan. Rice and fish yields babagsak, tapos every coastal sector sees rising flood risk, tapos pag lumagpas pa sa 2.2 degrees Celsius, and many of these damages are irreversible nga. And kanina pa sinasabi, point of no return. And lock-in heat and compound hazard, makita natin dito sa mapa na gawa ng CRB or yung Climate Risk Assessment and Vulnerability Document na sa Luzon almost average na plus 1.5 degree na ang annual mean temperature yung change from the normal. At yung ating changes in total precipitation sa Luzon for 4% yung annual change from the average. So yun nga, ramdam na ramdam natin to from the last 5 years, and projected ng Pag-asa from their climate na study, at makita natin sa climate portal ng Pag-asa in year 2036 to 2065, ito sa Central Luzon, Nueva Ecija part, ang change ay makita natin dito. Baseline nito ay 27.5 degrees Celsius yung temperature, pero magkakaroon siya ng change na 1.9 degrees Celsius, which is napakalapit dun sa 2 degrees Celsius na point of no return. Excuse me. Ang magiging average value na ng ating temperature ay 29.4 degrees Celsius. At pagdating ng 2070 to 2090, ang baseline natin ay nasa 27.5 pa rin. Magkakaroon ng change ng 2.6. Ang average value na ng temperature sa Nueva Ecija ay 30.1 degrees Celsius. Ito ay based sa RCP map o yung scenario na 45, which is napakalaki na hindi na mapipigilan, tuloy-tuloy yung pagtaas ng temperature at yung climate change hindi napigilan. Ito yung kanilang mga projection. So kung gusto niyo makita yung sa inyong lugar, pwede kayong pumunta sa DOST Climate Portal, makita niyo yung projection ng change of temperature. Actually, hindi lang temperature makikita niyo dito, meron din sa precipitation. So ano yung immediate impact niya sa ating agriculture? So for the immediate impact, ang import natin tataas at yung ating export bababa. Magkakaroon ng 12% of GDP comes from agriculture. Bababa ito at tinataya na $520 million yung mababawas sa ating kita dahil doon sa climate change. Ito ay by year 2050. So, ano pa yung nagiging impact nito sa agriculture? Mas dumadami yung losses natin. Ito, 2023, bagyong tumama dito sa Central Luzon, umabot ng 158 million yung high value crop loss na nagawa nito, at nagkaroon ng almost 7,000 hectare na infestation dito sa bandang Central Luzon. Ito ay sa corn tsaka sa onion, mga harabas. At ano pa, hindi lang climate change yung ating immediate na threat. Meron din tayong decrease in agricultural lands and decrease in agricultural population. Anong ibig sabihin nito? Dito sa Central Luzon, kung makikita natin, from 2003 hanggang 2015, yung pababa na ito yung mga nabawas na agricultural lands na convert, pwede sa residential or other uses na mga taniman. So makita natin dito, pinakamalaki sa Bulacan na 9% ng kanilang agricultural land ay na-convert sa other uses from 2003 to 2010. At from 2010 to 2015, meron 12%. Almost 11% yung nabawas sa kanila
na agricultural land. Anong implication nun? Babawasan din yung ating production kung palay or other crops, for example, corn or onion. At hindi lang yon, sa 2050 na tinataya natin na yung population natin sa buong mundo, 6.3 billion urban population yan. Pero yung agricultural population patuloy na bumababa from 2020 hanggang 2050, almost 30% yung babawas. 2.7 lang yung magiging agricultural population. So wala nang mag-manage ng ating mga farms, wala nang magpo-produce ng pagkain, which can disrupt the food system or yung food system dito sa ating lugar. So, ito yung mga dahilan kung bakit natin kinakailangan or kailangan malaman natin yung climate smart agriculture. Ano ba yung climate smart agriculture? Madalas siguro natin naririnig to, lalo na din sa mga involved sa agriculture. Ang goal ng climate smart agriculture is to meet the growing demand for food while decarbonizing o binababa yung ating emission na nagko-contribute sa climate change, decarbonizing the food system and making it more resilient to climate change. It is the integration of agricultural development and climate responsiveness. So meron tatlong dimension or integrating policies yung climate smart agriculture. Meron to the climate adaptation, kung paano natin haharapin, nandiyan na yung climate change, ano yung mga technologies na gagamitin natin para maharap itong climate change. Meron din ditong mitigation, which is mga technologies na nagbabawas ng ating mitigation or yung emission natin na nagko-contribute sa climate change. At yung food security. Food security, ito yung production natin for the collective na supply dun sa isang lugar. Ito yung tatlong integrating policies ng climate smart agriculture. So ano ba yung kanyang goal? Na increase productivity para dun sa food security, enhance resilience para dun sa ating adaptation, at reduce emission para naman dun sa ating mitigation. Pero hindi lang naman yan yung ating kinakaharap. Hindi lang naman climate change. For example, ano yung nangyari noong 2020? Nagkaroon ng disruption ng ating food service because of pandemic. Nagkaroon ng pandemic. Almost 6 months yata. From 3 to 6 months, nagkaroon disruption dun sa ating food supply. Kaya nagkaroon ng paghinto from the food producing region papunta dun sa food consuming region. Nagkaroon ng disruption which contributed sa food insecurity. So, ano yung gusto nating makuha? Yung tinatawag nating climate resilient food system. Ano ba yung climate resilient food system? Climate resilient food system are fundamentally about securing food access. So, yun yung kulang. Hindi lang dapat food security, hindi lang climate smart agriculture. Meron tayo, masecure natin yung food access for everyone amidst increasing climate vulnerability. So, ano yung kasama naman ng climate resilient food system? Ito na yung buong system. System level na, hindi lang siya one sector, pero kasama na siya sa lahat ng involved dun sa ating food system. From climate smart agriculture, food security, at yung ating supply chain. Ano yung kailangan natin gawin dun sa ating supply chain? Kailangan maging resilient yung supply chain. Paano natin gagawin yon? Through diversification of sourcing, improve storage and infrastructure, and localize food system to prevent climate-related disruption of food supply. Ito yung concept ng ating climate resilient food system, at later i-discuss ko ano yung mga enabling technologies para magawa natin resilient yung ating food system. So punta muna tayo dun sa food security para magkaroon tayo ng background kung ano ba yung tinatawag nating food security. Food security, according to FAO, is when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and preferences for an active and healthy life. So ano yung kanyang mga pillars? Nakita natin dito yung food supply. Kailangan always available yung ating pagkain or yung ating food. Paano gagawa yan? Ano yung mga dimension na kailangan yan? Dapat okay yung ating domestic production.
agricultural production, which is ngayon nga tinatamaan ng climate change at na-impacted by climate change. Meron din dapat tayong food stocks and imports and food aid kapag may disruption na nangyari. So, one of the pillar yung availability. Ano pa yung isa? Yung food access. Ano yung tinatawag nating food access? Food access ensures when individuals and household have adequate resources to obtain appropriate food. Saan siya nakadepende? Depende siya sa political, economic, and social factors. For example, yung ating kakayahan niya bumili o makakuha ng food, tapos kung saan siya bibili, malayo ba, malapit, tapos mahal ba o mura, at yung kanyang kakayahan nga na makabili. Sapat ba yung kanyang kinikita o yung kanyang pera para makabili ng sapat na pagkain or yung food natin. At syempre, hindi lang naman sa dami ng pagkain natin kailangan masasabi na food secure tayo. Dapat meron din tayong utilization. Yung utilization, it depends on the ensured when food is nutritious. Yan, ma-utilize ng ating katawan, magagamit natin, and can be adequately metabolized and used by the body. So, dito na nakadepende yung food safety, food quality, nutritional knowledge, at yung proper preparation ng ating mga pagkain. At syempre, hindi lang kailangan ng ma-utilize ng katawan natin, kailangan stable or sustainable yung ating food security. Hindi lang sa 1 taon, hindi lang sa 2 taon, kundi sa lahat ng pagkakataon. Ensure when there is a permanent and durable access to food. So, maintenance of all 3 pillars, may availability, access, at utilization, tapos no risk of loss of supply due to economic and political and environmental factors. Yun yung ating 4 pillars ng food security na tinitingnan natin. Then, punta tayo dun sa climate smart agriculture, which is one of the kaya kasama yung food security para magkaroon ng integration yung kanyang mga policies. Ito, na-discuss ko na kanina, climate smart agriculture is a suite of agricultural practices designed to sustainably increase productivity, enhance resilience to climate change, and reduce greenhouse gas emission. Ito yung kaninang sinabi natin, adaptation, mitigation, at food security. And then, last yung resilient supply chain. Na-discuss ko na nga kanina, diversification of sourcing, improved storage, at infrastructure. So, meron siyang iba't ibang model, meron siyang centralized, ibig sabihin nito, sa isang lugar lang, manggagaling yung ating mga pagkain na pinoproduce ka isang lugar or 2 lugar, tapos pinapakalat siya sa buong bansa. For example nito, yung dito sa Central Luzon, mostly dito napoproduce yung bigas, tapos dinadala natin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Minsan maabot hanggang Mindanao. Meron din tayong sinatawag na decentralized system or yung smaller localized production sites. Ito yung pwedeng model nito, yung ating mga gulayan sa pamayanan na meron silang sariling production per barangay o per municipality. Meron silang sariling production at nagpo-produce sila para dun sa kanilang self-consumption doon sa kanilang municipality. At meron din tayong tinatawag na distributed home production. Ito naman, distributed system o yung home production na tinatawag. Ito yung tinatawag nating maging model, yung gulayan sa bakuran. Na yung mga pamayanan, yung mga bahay or mga household, kaya niya mag-produce ng kanilang sariling pagkain. Ano yung comparison ng tatlong model na to, depende dun sa ating food security. Yung centralized model natin, ang availability niya, madali siyang makuha kasi marami na po-produce natin. Access, nakalagay dito high, pero kapag napakalayo nung pupuntahan natin, for example, galing sa Isabela yung ating na bigas, hindi na makaka-access yung mga nasa Mindanao. Utilization, poor acceptance, high safety. Poor acceptance kasi habang binabiyahe natin, habang lumalayo yung kanyang tinatakbo, nagkakaroon tayo ng post-harvest losses at yung decay dun sa ating mga food na pinoproduce. At syempre, stability, ambiguous, at saka poor resiliency. Nakita natin ito nang nagkaroon ng COVID nga. So, sa ilang major regions lang yung rice producing regions natin at naapektuhan yung
rice consuming region natin, yung NCR, which is nandun yung demand for rice. Ang decentralized system naman, medium, yung availability at access, medium. Tapos utilization, medium acceptance din. At yung stability, ambiguous sustainability, pero high resiliency. At yung distributed na system, availability poor, kasi sa isang bahay, pag magpo-produce ka ng pagkain, almost 2 to 3 months baka before ka makapag-produce ng gulay, kung magtatanim ka ng gulay at rice, hindi naman hindi naman practical tanim ng palay sa bahay natin kasi konti lang yung makukuha at hindi siya sasapat sa ating household. Tapos, pero yung access natin high kasi lalabas ka lang, pwede ka nang kumuha, hindi mo na kailangang bumili. Utilization, for safety kasi walang nagmamanage, pero high resilience ito. So, kahit magkaroon ng global disruption, resilient pa rin yung household na bakuran kung pinapractice mo na ito. So, hindi ka maapektuhan ng global disruption nga. So, ito yung buong tinatawag nating climate resilient food system. Ano naman yung ating mga kailangang teknolohiya para mapanatili natin o masabi natin climate resilient yung ating food system. Sa ngayon, ito generated gumamit din ako ng AI para ma-present siya ng mas maayos. Ito yung tinatawag nating agricultural revolution from agricultural 1.0 at ngayon papunta na tayo dun sa agricultural 5.0. So kung alam natin agricultural 1.0, agricultural revolution 1.0 is yung paggamit ng mga traditional methods, human labor, basic tools sa pag-cultivate or pag-enhance ng productivity nung ating mga pananim. Tapos nagkaroon ng mechanization or yung tinatawag nating agricultural revolution 2.0, paggamit na ng makinarya, hindi na human labor yung ginagamit natin. Gumagamit na tayo ng machine para ma-increase yung ating production. At pumunta na tayo dun sa agriculture 3.0, which is yung paggamit ng data-driven farming targeted application. Gumagamit hindi lang basta tayo high input, high output, ginagamit na natin yung precision agriculture para alam natin yung optimized input na tayo at high output pa rin. At ngayon, nandun na tayo sa era ng digital leap na accelerated transformation through connectivity and data intelligence. Andito tayo sa agriculture 4.0, may paggamit ng connected devices and real-time monitoring at automation. At ngayon nga, meron pa tayong agricultural 5.0 or yung paggamit ng AI at robotics para sa autonomous system at predictive yung ating approach, hindi na basta naghihintay na lang. So ayun yung ating evolution, ng agricultural revolution. Pero doon sa yung mga yon, kung babalik tayo dito, mechanization, hindi siya climate smart kasi masyado siyang gumagamit ng fuel which contributes to emission, carbon emission sa atmosphere, nag-contribute din sa global warming at climate change. Then, AR 3.0, data intensive to na nagagamit which is nakakatulong din naman para mabawasan yung emission, yung paggamit ng emission at ma-optimize yung input natin. Pero ngayon, punta tayo dun sa since napakabilis ng progression, kung nakita nyo, mabilis yung progression ng pag-cross natin ng planetary boundary level, mabilis din yung progression ng pag-angat ng technology natin. Noong almost 2010, precision agriculture pa lang tayo, nasa AR 3.0. Pero ngayong 2020, punta na tayo sa smart, nauso yung mga real-time monitoring at connected device. At ngayon, 5 years lang, nagpunta na tayo dun sa paggamit ng AI. At sa mga susunod na taon, ina-expect ng World Economic Forum na gagamitin natin yung AI at yung mga enabling technologies para sa climate adaptation and mitigation. So ito na yung discuss natin susunod, ano yung mga enabling technologies for climate resilient food system. Yung
enabling technologies nito are set of data-driven and digital technologies that are emerging as a mission-critical tools for climate adaptation. So ito yung ginawang report ng World Economic Forum at nagbigay sila ng 6 na enabling technologies para sa climate adaptation and mitigation na pwede nating apply for climate resilient food system. Ito, nakita natin, artificial intelligence, drones, earth observation, advanced computing, IoT, at yung AR or VR. Kung familiar kayo sa AR at VR, ito yung augmented reality or virtual reality na tinatawag natin. Isa-isahin natin itong mga enabling technologies na ito. Ito pala, sabi ng World Economic Forum based on their analysis, AI will be at the core of these technologies. As a suite of advanced technologies, all synergetic with AI, are entering the mainstream and emerging as a critical tool for climate adaptation. So makita natin, IoT gumagamit siya ng data, drones gumagamit din siya ng data, at yung Earth observation natin, mga satellite images which are data rin, at yung advanced computing is a tool para mas mabilis yung processing, at yung AR, VR, ito yung output. At yung core nitong lahat, yung paggamit ng artificial intelligence. Ano ba yung artificial intelligence? Ang artificial intelligence is the intelligence displayed by the machines. AI encompasses a wide range of technologies that enable machines to simulate human cognitive functions like learning and problem solving. So, yung AI na to, ibig sabihin lang nito, yung machine natin or yung equipment natin, kaya niyang gawin yung ginagawa ng tao. Kaya niyang sumagot or mag-reason based dun sa process na cognitive function or cognitive process ng isang tao. Nagbigay ako ng isang example dito para sa example ng AI. So, si Silay. Si Silay is one of the pioneering technology na dinedevelop dito sa Smart Innovative Agriculture Center dito sa dito sa DOST Central Luzon. Isa siyang AI chatbot. Ibig sabihin niya smart and innovative interactive learning and agricultural assistance. So, pwede kang magtanong dito. Pwede kong tanong, yan, nagtanong ako kanina, maaari ba ako maglagay ng abono bukas sa taniman ng palay ko sa Bulacan? So, titignan niya yung kukuha siya ng mga knowledge na pwede natin gamitin dito sa ating tanong at magbibigay siya ng sagot. Ayan, nagsagot siya, oo, ayon sa 7 araw na forecast para sa Bulacan, bukas ay walang ulan. 0% na possibility, kaya maaring maglagay ng abono sa palay. Siguraduhin hindi basa ang lupa at nasa tamang yugto ng tanim. At dito, ibig sabihin, nagbibigay siya ng insight or knowledge prior to dun sa aking gagawing farm management, farm activity. Kasi kapag sabog ako ng abono nang umuulan, masasayang lang yung sinabog kong abono o yung nilagay kong abono kasi mawawash out lang siya ng ulan. Tapos nagtanong ako dito, nasa 30 days na after planting yung aking tanim. Ano ang mga rekomendasyon mong abono? Medyo matagal lang siyang mag-isip kasi naghahanap siya ng kanyang mga sources ng pwede niyang gamitin para masagot ito. Pero ang sagot niya yata dito, humingi pa siya ng prior information. Yan. Prior information, kailangan ng ilang detalye para sa eksaktong recommendation. Pero kung wala kang soil test at 30 days after plant, pero nagbigay din siya ng sagot na kung wala akong soil test, wala. Yun, nagbigay na kahit wala akong soil test, ang pwede kong gamitin ay yung complete fertilizer kasi 30 days pa lang yung aking tanim. So, nagbibigay siya ng sagot sa ating mga tanong. Ito ay example ng paggamit ng AI na pwedeng gamitin para dun sa ating pagsasaka. Bakit siya kasama sa climate resilient system? Kasi nga, kapag meron tayong tamang insight or tamang data or tamang information, pwede nating ma-optimize o magamit ng tama o magamit ng tama yung ating mga agricultural inputs, kagaya ng fertilizer. Kung nakasanayan natin na sa isang hektarya, napakaraming 50 bags na fertilizer yung sinasabog natin, pag meron tayong AI at meron tayong information, pwede siyang bumaba para mas ma-optimize natin nga o mas magamit ng madali yung ating
mga isinasabog na tanim. So, yan yung kagandahan ng AI na bibigay natin, na ginagawa natin. Nagbibigay siya ng rekomendasyon sa ating mga magsasaka. Sunod naman, na kagaya, isa sa mga enabling technologies natin ay yung paggamit ng drones or yung ating mga tinatawag na unmanned aerial vehicles. Ito pwede natin gamitin for rapid surveys of croplands, especially rice fields. Meron siyang accurate measurement ng rice paddies and lots at digitized forms for verification and modification of users. Pag ginamit natin yung drone-based orthognosic and AI, pwede nating malaman kung gaano na kalaki yung ektarya ng mga taniman natin o yung mga lugar na may tanim tayo. Actually, pwede pa natin siyang i-modify na titignan natin kung ano yung mga ektarya, kung ilang hektarya yung lugar na may tanim. Kasi ito, tinignan niya lang yung parcel eh. Hindi niya tinignan kung ano ba yung mga lugar na may tanim, yung mababa yung tanim. Yung area lang ng parcel talaga yung tinignan niya. Pero pwede natin siyang i-modify paggamit nga ng AI para malaman natin yung mga lugar na kailangan taniman, mga lugar na hindi na taniman at may tanim. Ano pa pwedeng paggamitin sa pag-applyan ng drone? Ito yung suitable for mango, banana, coffee, cacao, coconut, and pineapple plantation. Bakit? It's used for detection to counting to advanced analysis like yield estimation, the unappreciated value of geotagging. Yan. Kung meron tayong malalaking plantasyon, pwede tayo na sa isang araw, hindi kaya ng isang trabahador or dalawang trabahador na ikutin, pwede tayong gumamit ng drone para mabantayan natin yung ating mga plantasyon. Mga banana plantation, mga coconut plantation, makikita natin kung meron ba dito na kailangan i-address. For example, kulang sa tubig or meron ng nakikita na pest infestation, pwede natin gamitin itong drones para makita ito. Mabawasan yung ginagamit na kanina ko pa sinasabi na input para mas mapaganda yung gamit natin. Hindi na mag-contribute sa climate change. Sunod naman yung Earth observation. Ito yung Earth observation is yung ayaw niyang yan. Earth observation naman paggamit ng satellite images para makita natin yung mas malalaking lugar. Yan. Ito mga time-lapse lang. Yan, nakita natin sa time-lapse. Time-lapse ng mga lugar, forest areas, lakes, from 1984 hanggang 2025 yata ito. 2024. So makikita natin yung pagbabago doon sa isang malaking lugar. Ito, Amazon yata. Yan. Nakita natin conversion from forested area pupunta sa urban areas. So ito yung tinatawag nating Earth observation using satellites to observe generally the ground. Time-lapse. Ano yung pwede nating gamitan yung Earth observation? Pwede natin siyang i-apply sa agriculture para dun sa farm monitoring solution using remote sensing and AI toward proactive information sharing and alert system. For example, dito sa aking image, makita nyo dito, dito sa graph na to, Lupao Rice Monitoring Report. Ito naman ay product ng ating project na Saray Regional Hub dito sa ating regional office. Makita natin dito yung distribution ng total planted areas ng rice farm at yung mga harvested farm from September 2025. Itong lugar na to ay yung Lupao. Makikita natin yung iba't ibang kulay dito. Brown ay yung harvested farm, yellow, harvestable na farm, pwede nang i-harvest. At yung planted farms, yung kulay berde. So, hindi pa siya pwedeng i-harvest o nasa reproductive at vegetative stage pa lang siya nung pagtatanim. Makikita din natin dito kung ano yung distribution niya per barangay sa Lupao. Makita natin almost lahat ng barangay medyo nasa planted areas pa lang siya, hindi pa siya harvestable. Pero may ilan-ilan na nakapag-ani na at yung iba ready for pag-aani na. So ito yung pwede natin gamitin, application ng
Earth observation. At dito, makita natin dito, yung BHI time series or Vegetative Health Index or yung tinatawag natin, ginagamit nating index para malaman natin kung magkakaroon ng tagtuyot o drought dun sa isang lugar. So dito sa graph na to, makita natin dito yung BHI, yung index for drought index, at meron tayong mga threshold dito. Pag lumagpas doon sa pulang threshold dito, guhit na to, high anomaly threshold. Pwedeng magkaroon ng drought na makukuha natin. Tapos yung dito sa ibaba, sa ilalim ng berde, kapag lumagpas dito, mababa yung possibility na magkakaroon ng drought doon sa isang lugar. So ito, tong data na to, nakuha namin sa Nueva Ecija taong 2023, yung may pagkakataon na magkakaroon ng El Nino. So dito pinakita na from June, July, lalagpasan yung threshold. So may possibility na magkaroon ng agricultural drought dun sa isang area na ito, dito sa Central Luzon. Yun. I-promote ko lang din yung aming Saray Regional Hub dito sa Central Luzon. Dito kami nag-analyze, nagpa-process ng mga Earth observation data, yung mga satellite data natin, para dun sa agricultural monitoring ng ating lugar. Pwede po kayong pumunta dito, mag-consult regarding sa inyong mga farm or yung sa inyong local government units para dun sa inyong farm monitoring. At kada region po, meron po tayo tinatawag na Saray Regional Hub. Pwede po kayo pumunta sa inyong mga DOST regional offices sa inyong lugar para makapag-consult din dito sa ating Saray Regional Hub na project para sa mas magandang monitoring ng inyong mga farm. At next naman, yung tinatawag nating cloud computing. Yung sa cloud computing o tinatawag nating online computers. Kasi sa lahat ng mga pinag-usapan natin kanina, meron tayong mga data na kinukuha doon. At yung mga data na yon, hindi kaya na computein ng isang maliit na computer lang. Yung laptop natin, desktop natin, hindi niya kayang computein. Kaya may tinatawag tayong cloud computing or yung tinatawag nating online computers that deliver scalable on-demand resources over the internet. So ano yung pwedeng advantages nito? Data management. Hindi natin i-store sa ating computer kasi yung ating mga computer or yung ating mga devices, limited lang yung kanyang storage capacity. So kapag meron tayong cloud computing, pwede nating i-manage o i-store dun sa isang centralized or tinatawag nating cloud storage yung ating mga data. And pwede mo siyang i-access. Nasaan ka man, basta meron kang internet connection or online ka. Tapos precision farming. Real-time data analytics. Kapag meron kang data nasa cloud, pwede mo siyang i-analyze para dun sa optimized crop planning and resource utilization. Mamaya papakita ako ng mga example na ginagamit naming cloud computing. Tapos collaboration, seamless sharing of information among stakeholders in the agricultural ecosystem. So since nga nasa cloud yung data, kapag binigyan mo ng permission na ma-share yung data, mabilis nang makuha ng iyong colleague or ng partner sa farm yung mga data na kailangan niya. Nasa cloud na siya agad. Excuse me po. So ito yung example ng isang cloud computing na dinevelop din sa Sinag Center dito sa Region 3. Ito naman yung sa rice growth monitoring. Rice growth stage monitoring. Gumamit ng enabling technology namin dito, cloud computing, at gumamit siya ng ng Google Earth Engine. So, kung makikita nyo dito, may date range siya, tapos mga province, dito, pipili ka lang dito, at pipili ka ng date kung kailan mo gusto makita yung status ng iyong lugar. Kapag napili mo na yung lahat yon, lalabas dito sa ating app. Yan, tapos makikita mo yung kanyang total rice area na doon sa panahon na yon, harvested, vegetative, reproductive, at maturity. Doon sa pinili mong panahon or pinili mong date dito sa app na ginawa natin. Ang data nito,
hindi naka-store dito sa aming computer. Ito ay naka-store pa doon sa Google data center sa US. So, yung mga satellite data na nanggagaling doon, actually, satellite data namin, Copernicus, galing siya sa EU satellite. So, pinaprocess niya doon sa Google Data Center. Tapos, siya na yung, ang binabato na dito, yung process file na. Another example, yung sa analysis ng PH Climate Analytics Municipal Level. So, pipili ka lang ulit ng yung munisipyo, tapos gaano katagal, gaano kalayo, yung date range mo, kung kailangan mong kumuha ng weather data, pwede mong gamitin ito. Mababa lang yata yung pinili namin. From January 2024 hanggang February 2, 2026. So, mag-generate na siya ng weather data dito. Itong weather data na ito, pwede natin gamitin sa ating mga modeling or analysis na ginagawa or pag tingin ng trend ng ating lugar. Ang piniling lugar dito, Gapan City yata. Yan, Gapan City. Nag-generate siya kasi medyo matagal lang kasi mahaba yung ating time range at daily siya. Pero after nyan, mag-generate siya ng precipitation na data. So yan, nag-generate na siya. Yan. Makikita mo yung time series range, may mga data na siya dyan, kinuha, na pwede mong i-download sa iyong computer at gamitin para mag-analyze. So, yan yung kagandahan ng cloud computing. Ano naman yung susunod? Yung tinatawag nating Internet of Things, the network of interconnected devices capable of exchanging data seamlessly, transforming industries and daily life. So, ano yung key characteristic nito? Interconnectivity. Devices communicate and share data autonomously. Tapos sensing capability. Sensors collect real-time data from the environment at yung automation enables remote monitoring and control of devices. Isang example ko para dito sa IoT ay yung dinedeploy naman naming mga automatic weather station. Itong automatic weather station, meron siyang capability na mag-sense ng climate and weather data. Tapos yung mga na-sense yung climate and weather data, kung gusto mong malaman, hindi ka na kailangan pumunta dito sa mismong tower. Magkuha ka lang ng prompt or i-message niya sa'yo kung ano yung climate condition dun sa area at magte-text na rin siya para dun sa, magte-text siya sa'yo regarding sa climate condition, yung mga data na na-gather niya from sa mga sensor na hawak niya. So ito, monitors weather and send text messages for weather forecast. Next, yung tinatawag nating augmented reality or virtual reality. Itong image na to galing to sa Wakainayan University. Gumawa sila ng tinatawag nilang digital twin. Digital twin para sa mga baka. Yan, digital twin para sa baka. Ito, digital twin para sa tomato growth to sa isang greenhouse. Makita niyo yung pula na yan. Bakit natin kailangan tong augmented reality or virtual reality? Kasi in a real life, kung gusto nating experiment ng ganito kalaki, malaking resources din yung ating kakailanganin. So, pag magtatanim ka ng greenhouse, tapos magbabago ka ng parameters, napakaraming kailangan mong resource na gamitin, magtatayo ka pa ng greenhouse na gusto mo, tapos titignan mo kung effective ba yun, pero sa huli, magfe-fail naman. So, nasayang yung resources natin. Kung meron tayong augmented reality or virtual reality, pwede natin siyang palit-palitan yung ating mga parameters na gustong tignan, experiment para dun sa paglaki ng tomato. Makikita na agad natin dun sa virtual reality. Dito sa ibaba, may ginawa akong study for the application or yung use ng different types of greenhouses dito sa Central Luzon. Yung tinatawag nating open greenhouse, semi-closed greenhouse, tsaka yung closed greenhouse. Ito yung closed greenhouse, ito yung mga high-tech greenhouse na mga autonomous na talaga. Hindi na kailangan ng minimal na lang yung kailangan ng human intervention. So, paggamit ng augmented reality, pwede kang maggawa ng simulation at dun sa simulation natin, sa crop yield natin, makita natin dito yung sa 5 lugar dito sa Central Luzon, kapag gumamit tayo ng open greenhouse, nagtayo tayo ng open greenhouse, closed greenhouse, semi-closed greenhouse, makikita natin yung possible crop yield ng tomato kapag nagtayo tayo dito. Dito sa ating simulation, nakita natin, Pantabangan, kapag nagkaroon ng
ah, ano ba 'to? Closed greenhouse sa Pantabangan. Tama, closed greenhouse sa Pantabangan, malaki yung possible na yield na makuha natin. Pero kapag open greenhouse, mababa yung yield na makukuha natin. Itong yield na 'to ay annual yield pala, ah, per meter squared. So, semi-closed greenhouse, mas mataas dun sa Limay Bataan. Yan, makikita naman natin dito. Pero ang downside naman, kapag nagkaroon tayo ng closed greenhouse, tataas yung ating energy consumption. So, pwede din natin siyang i-test gamit yung simulation natin. So, pag open greenhouse, wala nang masyadong energy use na kailangan natin. Makita natin dito, walang nakalagay. Pero pag closed greenhouse, almost 800 kilowatts kilowatt hour per meter squared yung kanyang kakainin. So, napakalaki ng kuryente na kukuha niya at mataas din yung cost ng kuryente. So, makikita natin na pwede nating i-balance kung makukuha ba natin na dun sa crop yield, babalance niya yung cost na gagamitin dun sa electricity. Pwede natin tignan dito. Hindi na natin kailangan magtayo para makita na hindi pala feasible or feasible na magtatayo ng greenhouse dun sa isang lugar dito sa Central Luzon. And then, yun yung 6 na technologies na tinitignan natin para dun sa ating climate resilient food system. Pero meron pa rin mga emerging technologies na pwede natin gamitin for sustainability. Ngayon, kung madalas yung naririnig, yung tinatawag na nating carbon credits is a medium to exchange, use or to offset yung carbon dioxide emission ng isang country para mabawasan o ma-mitigate yung climate change. Agricultural practices give farmers the great potential to turn their farms' carbon sequestration efforts into cash and yung carbon credits na tinatawag. Additional income para sa mga farmers natin. Agroforestry, nutrient management, at maintenance ng soil carbon for livestock and manure management. Pwede din natin siyang gamitin to exchange carbon credits sa mga country na bumibili ng carbon credits. So, ngayon, 2026, madalas nyo siguro naririnig or nakikita sa mga news na meron ng initiatives para dito sa carbon credit. And mostly, sa energy sector siya natin naririnig. May DOE, meron ng plan for carbon credits management, tsaka yung offsetting. Tapos sa DA, meron na rin, Department of Agriculture, meron na rin tayong carbon credits na initiatives. And sa DOST, we are looking into it and nagsisimula na rin tayo sa mga initiatives na ito. Then, another one is yung ating tinatawag na blockchain credits. Medium of exchange used to offset CO2 emission at yung i-tokenize yung carbon credits. Hindi na kailangan na lalayo pa or i-travel natin yung pera or yung ating credit para magkaroon ng exchange ng ating assets. So ito ay yung tokenized real-life asset service like rice produce and promotes traceability and transparency of agri-produce. But before that, let's have a reality check. So yung mga diniscuss ko sa inyo, mga technologies na emerging na ngayon, enabling. Actually, other countries ay ginagamit na ito at na-utilize na nila. Pero dito sa atin, reality check na tayo, meron tayong mga barriers for the digital adoption. And technology is only effective as its adoption rate. So kung gagamitin natin, yun nga, nakalagay naman dito, magiging effective lang ito kapag tinanggap natin or ginamit natin ng tama. We are facing interconnected systematic barrier. Unang-una, yung sa socio-demographic factors. Gaya ng nakita natin dun sa first slide ko, yung agricultural population dito sa Pilipinas ay tumatanda na. Aging farming population. Pagkakatanda ko, 2023, 57 na yata yung average na age ng farmers. Hindi ko siguro 2023, 2026 na ngayon, plus 3. So 60, malapit na sa retiring age yung ating mga farmers. And one of the downside nun, bababa yung ating agricultural farming population. At pagbaba ng agricultural farming population, tumataas naman yung
land use conversion at saka yung land use dynamic. So bababa talaga yung supply ng ating mga produce na makakapekto dun sa ating food system. At also, meron tayong tinatawag na digital divide or yung unequal access sa infra, hardware at reliable connectivity in rural areas. At saan ba lagi kadalas yung ating mga farms, mga taniman, nasa rural areas. So, isa pang dumagdag doon sa ating barrier ay yung agricultural age na hindi pa ganoon kaalam yung ating mga farmers, yung ating mga aging farmers sa paggamit ng technology. Pangalawa, yung ating infra, yung connectivity na kailangan para ma-apply yung ating mga technologies ay mababa rin. At syempre, some of the farmers ay meron tayong psychological resistance na tinatawag since madalas na nilang pinapractice yung kanilang ginagawa. Hindi sila kaagad nag-adapt or meron silang skepticism towards the untested solution at isa pang nagiging factor ay yung financial risk ng transition, which is isa sa mga kinakatakutan ng ating mga farmers since wala silang strong foundation for the financial. Minsan nangungutang sila at wala silang readily access dun sa ating mga credit financing mga institution. Kaya hindi nila kagad matanggap yung mga technologies na ginagamit natin. And another thing na makita natin dito for the ito yung statistics na nakuha sa Netherlands. Makita dun sa Netherlands na for the farmers who are 50 years old and older, 67% yung walang successor. So wala silang pagpapasahan. Kaya ibebenta na lang nila yung lupa nila. At meron naman 33% lang. Sa Pilipinas wala pa akong nakikitang data tungkol dun sa farm succession na pwede natin gamitin, magawing baseline para malaman natin kung ano yung pwede nating intervention na gawin. At dito naman sa map na to, yung land conversion versus land change, makita dito na yung percent agree to build at percent agree change na nangyayari sa bandang Cagayan, Isabela, Central Luzon, which is yung mga rice granary ng Pilipinas, ay nababawasan na yung mga agricultural areas natin. So, ito pa yung malalaki na producing na agri areas. Tapos, Negros, tsaka some parts of Mindanao, nako-convert na to built-up areas. So, yan yung reality natin dito ngayon sa Pilipinas and sa mga true initiatives ng UST and yung other agency, titignan natin kung paano natin magkakaroon ng technology intervention para maiwasan at magkaroon tayo ng climate resilient na food system. So that's my presentation and before I end siguro, ito yung madalas kong sinasabi, the best ginagamit para to end my presentation, the best way to predict the future is to create it. So, tulong-tulong tayo sa pag-create ng future natin na mas madali nating malaman o ma-predict. Kasi once na tayo yung gumawa nun, alam na natin yung kakainan. Wag lang magkaroon ng adverse na disaster or hazard na mararanasan natin doon sa ating bansa. So once again, thank you for your time at sana may natutunan kayo and think open for the Q&A. Ayan, thank you Sir Brian po for that very informative discussion. Actually, this is my first time, Sir Brian, to attend po ng gantong webinar topic po. And we really appreciate your time and effort to share your knowledge and learning, Sir Brian. And as a part of webinar po natin, Sir Brian, it's time for the Q&A po. So, may mga pre-prepare po kaming question dito ako po personally. And mag-check din po ako sa comment box po. And to our siguro sa Facebook Live din, mag-check din ako, sir. So yung first question, Sir Brian,
regarding po sa climate smart agriculture po, may mga trainings po ba na available para sa mga farmers? And ano-ano po kaya yung mga agencies po na nagkakandak ng mga gantong training? And where to inquire po, Sir Brian? Yan. Thank you for your question. Kuhanin ko yung name mo, hindi ko nakuha yung name mo kanina. Ron, sir. Ron. Ron, R-O-N po. Okay, Yes, sir. thank you Ron for your question. So for your question, meron po bang mga training na ginagawa for climate smart agriculture? Tama? And then saan mga Yes, sir. Yes. agencies? Oo. So first, i-discuss ko yung sa ongoing project ng DOST, yung Project Saray, Sentro. Ito yung pinakita ko kanina sa inyo na parang command and monitoring center ng agri areas. So sa ngayon, nag-start kami dito sa Central Luzon, pero sa lahat ng region meron noon. Ang tinuturo namin doon ay paggamit ng EO, Earth Observation at other technologies para ma-apply ng ating mga farmers. Pero mainly sa mga LGUs natin tinuturo yon. Pag na-capacitate na natin yung LGUs, kanilang mga MAU or kanilang mga focal person, pwede na tayong bumaba doon sa ating mga farmers group na pwedeng turuan ng Earth Observation. Pero sa ngayon, meron na tayong mga agencies, for example, ATI, DA-ATI, Agricultural Training Institute na nagtuturo na ng mga climate smart agricultural practices. And mainly, meron silang tinatawag na project na AMIA or yung adaptation and monitoring for the agriculture, yung AMIA villages. Doon nagtuturo talaga sila. Main focus nila yung climate smart agriculture. Sir Brian, pa-check po tayo sa audio. Medyo mahina daw po, Sir Brian. Okay po. May nabasa lang ako dito sa comment po. Okay na po. Narinig na po ulit ako. Ayan, sir. Rinig na po. Malinaw na, sir. Okay. Okay. Another question, Sir Brian. Kanina po nakita po namin, napakinggan po namin yung about sa AI base po na mga climate prediction, sir, na models. Gaano po siya ka-accurate, sir, compared sa traditional forecast po? Actually, hindi natin siya pwedeng pag-compare kasi yung ating AI model, yung ginagamit natin si Silay, ay nakabase siya dun sa forecast natin ng Pag-asa. So itong AI model natin ito, kumukuha siya ng climate forecast dun sa ating atag dito. Yung mandated talaga na magbigay ng mga climate forecast related sa mga weather, yung Pag-asa. So dito tayo kumukuha ng data at information. So kung ano yung forecast na precision dun sa ating Pag-asa, ganun din yung sa ating AI. Pero one of the innovation na ginagawa natin dito sa Sinag Center ay yung paglalagay ng ating mga automatic weather station. Doon sa automatic weather station, mas magiging localized yung ating climate information. So mas magiging tataas yung accuracy ng makukuha nating data. Yun. Okay, thank you, Sir Brian. Sorry. Thank you po, Sir Brian. And dito po, meron tayong question from chat box po. From Sir Edward Castino. Sabi dito, sir, good day po, Sir Brian. May I ask po if ginagawa nyo na po ba sa office nyo ang virtual reality ng crop production? Ano po kaya maganda na software na gagamitin for VR crop production? Okay. So, yan. Thank you for your question, Edward. No? So, virtual reality po ng crop production, ginagawa na natin, pero for simulation purposes lang. Yung simulation natin, yung simulation ng data natin, ginagawa natin siyang 3D para maging virtual siya. Pero yung ating crop production na model, yung mga forecast natin, ginagamitan natin siya ng simulation model, process-based model, or machine learning model, or deep learning model, para dun sa kanyang crop yield production. At kung ano yung software na ginagamit namin for VR crop production, GrowIMP yung ginagamit naming software para magkaroon ng virtual reality representation yung ating mga crops. Ayan, thank you so much, Sir Brian. And hope nasagot po yung tanong niyo, Sir Edward Castino. And meron pang isa, Sir Brian, with regards sa crop monitoring, rice and banana lang kasi na na-pick up ko kanina and other initiative for other
crops like sugarcane? Question ba to? Wait lang, medyo magulo po yung tanong ni sir. Siguro, ito na lang sir, may nakita pa akong isang question po from our Facebook Live po. Since agriculture contributes significantly to greenhouse gas emission, how can climate smart agriculture practices help reduce emissions, Sir Brian? Yun. So, yun. Magbigay siguro ako ng isang example para mas magkaroon tayo ng idea paano nakakatulong yung climate smart agricultural practices. One of the climate smart agricultural practice na pwede nating gawin, na pwede na actually apply agad sa ating mga farms, sa ating mga rice farm, yung tinatawag nating alternate wet and drying. Rice farming, nagko-contribute siya almost 25% ng methane 25% if I'm not mistaken, ng methane emission sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Kasama na din yung sa energy tapos yung sa livestock. Livestock yung pinakamalaki kasi. So balik tayo sa rice farming. Yung rice farm natin, since nakalubog siya, kapag nakalubog yung ating mga rice farm sa tubig, nagkakaroon ng mas mataas na emission ng ating methane production, methane emission. So kapag nag-emit ng methane, isa siya sa tinatawag nating greenhouse gases na nagpapainit or nagko-contribute sa global warming. So yun, nagko-contribute siya sa climate change. Pero kapag nag-practice tayo ng alternate wet and drying na method, hindi natin laging hinahayaang nakalubog sa tubig yung ating mga farms. Kasi yung ating mga palay naman, yung kanyang ugat, hanggat may tubig naman dun sa ilalim ng lupa, nakikita natin sa taas ng lupa wala ng tubig, pero sa ilalim ng lupa meron pa siyang soil moisture, pwede pa iyon. So pwede pa niyang magamit yung tubig dun sa ilalim ng lupa. So kapag wala o hindi nakabilad yung tubig dun sa ibabaw ng lupa, mababawasan yung methane emission. So kapag nabawasan yung methane emission, mitigation na tinatawag yon para mabawasan yung contribution ng rice farming sa climate change. Yon yung isang example ng climate smart agriculture. Ayan, thank you so much, Sir Brian. And another question, Sir Brian, from Facebook po. Galing siya kay Engineer Marvin Sinense. Ang tanong niya, sir, paano po kami makaka-target ng beneficiaries Makakarating. Makakarating sa target beneficiaries yung output ng mga project, like yung sa Project Saray nga po. Yan. So, yun nga po. Thank you po kay Engineer Marvin for the question. So, sabi ko nga po kanina, dun sa Project Saray Center natin, we are already conducting na yung deployment ng ating mga Saray technologies. Sa ngayon, capacity building pa lang yung ginagawa natin, capacity development sa ating mga LGUs para masanay sila or maturuan sila paano paggamit ng EO, Earth Observation, para sa farm monitoring. And once makapacitate natin sila, bababa po tayo sa ating mga farmer association, farmers na beneficiaries sa ating mga lugar. Tuturuan din natin sila paano yung paggamit ng pag-utilize ng EO. At syempre, sabi ko nga kanina, mayroon barrier na parang may digital divide tayo na tinatawag. Para dun sa mga mas matatanda na, which is mga matatanda ng farmers natin, which is predominant sa Pilipinas. So we are developing yung ginagamit natin, utilize natin yung AI, gaya nung si Silay, para hindi na sila mahirapan na mag-process or tedious processing process or mga technical skills or ability na kailangan para dun sa EO observation. So kapag meron na tayong Silay, incorporate natin yung EO observation dito para yung mga farmers natin magtatanong na lang sila, chat na lang sila, at kung actually dinedevelop natin for voice activation ito na pagtatanong, mas magagamit nila yung technology na ito, yung si Silay. And then open din po yung Project Saray Centro for the collaboration sa ating mga SUCs at sa ating mga agri-agency dito sa Central Luzon. Since kung meron tayong collaboration, mas makikita natin or mas malawak yung ating masasakop
para ma-disseminate yung output ng project na Project Saray. Yun po. Ayan, thank you, Sir Brian. Hope nasagot po yung tanong niyo, Sir Marvin Sinense. Siguro ito last question, Sir Brian. Regarding dun sa drone kanina, Sir, nabanggit niyo po sa discussion. Nag-offer po ba kayo ng drone services, Sir? And ano po yung mga requirements po na kinakailangan ng mga farmers to meet po and makapag-avail po ng drone services po? Okay po. Dun sa ating drone services, disclaimer lang yung drone services natin, hindi siya yung parang sa drone spraying, drone seeding, kasi yun para baka yun yung nakakala nila dun sa ating drone. Pero yung sa drone natin, monitoring lang yung ginagawa natin. Meron tayong camera dun sa ating drone na specialized camera, na tawag naming multi-spectral camera, para ma-monitor yung ating mga farms. Excuse me po. So ngayon po yung ating yung ating drone na kaya ng aming pondo ay isa lang. So by request lang po yung aming i-accommodate. At syempre, unahin po muna namin yung aming mga partner na LGUs na pag-accommodate ng mga request na for monitoring, paggamit ng drone. At kapag nakapag-request po sila, kami naman po yung bababa dun sa inyong lugar para magpalipad or magkaroon ng monitoring dun sa farm na gusto nating makita or gusto nating i-monitor. Yeah, thank you, Sir Brian. And last na po talaga, Sir Brian, nag-follow up lang po si Sir Edward Castino. Ang tanong niya po, Sir, ano daw po yung name ng VR na ginagamit niyo po? And free to access lang po ba ito, Sir Brian? GrowImp, GROIMP. Free to access siya, ang alam ko. Pero scientific community kasi siya. So, pwede ka rin magtanong doon. Wait lang. Kung pwede mo akong kontakin doon sa ating email, nakapaglagay ba ako ng email dito? Para ma-set ko sa'yo yung... Ayan. Ay, nakalagay yung number ko. Yung yan, pwede mo akong kontakin dyan para ma-send ko sa'yo yung ating ginagamit na VR na application. Ayan, thank you, Sir Brian, sa pagsagot po ng mga question po ng ating mga participants. Siguro po, yung mga other question po na hindi po nasagot due to limited time, siguro you can personally message us din po sa ating Facebook pages po ng DOST. Then we will try po na i-cascade po kay Sir Brian kung may mga tanong po kayo. And ayun po once again, thank you very much, Sir Brian, for the learnings and insight you shared this afternoon. And as a gesture of our sincere appreciation, we would like to present a certificate of appreciation, Sir Brian. And allow me to read the citation po. Next slide po. Ayan, Republic of the Philippines Department of Science and Technology Regional Office 3 award the Certificate of Appreciation to Engineer Brian M. Baltazar in grateful recognition and commendation for sharing his valuable time, knowledge, and expertise as resource speaker during the conduct of Tech Tips Session 39, Climate Smart Agriculture for Sustainable Food Security, held on March 6, 2026, via online video conference, given this 6th day of March 2026, signed by our Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat. Ayan, once again po, Sir Brian, thank you so much po. And sobrang na-appreciate po namin yung time and effort nyo po to discuss po yung gantong topic, Sir Brian. Thank you rin po sa ating DOST Tarlac for invitation at syempre sa ating DOST na Regional Director. Birthday po niya bukas. So, advance happy birthday po, RD. Advance happy birthday po. Ayan, and as we reach the conclusion of our webinar, on behalf of DOST Central Luzon, headed by our Regional Director, Dr. Cesar V. Sicat, we would like to sincerely thank everyone who joined us today. And now, to formally close this activity, we will hear a message from the zestful
and prolific science research specialist 2 from PSTO Pampanga. Please welcome Ms. Crizel Ann A. Loria. Okay. Muli po, isang makaagham na hapon po sa ating lahat. So, as we wrap up today's insightful webinar on climate smart agriculture for sustainable food security, allow me to share a brief synthesis of the key ideas discussed by Engineer Brian. So, today's webinar reminded us po that agriculture and climate are deeply interconnected. Kaya naman malaki ang nagiging epekto ng climate change sa ating agrikultura at sa ating mga magsasaka. Dahil dito, mahalaga ang pagkakaroon ng isang climate smart agriculture. So throughout the webinar po, Engineer Brian highlighted the 6 enabling technologies and other emerging technologies for building climate resilient food systems. So one key takeaway po from our discussions is the importance of innovation and adaptive farming practices. It is emphasized also today that the role of science and technology in transforming agriculture. Equally important din po ang pagkakaroon ng collaboration and collective action. So, achieving sustainable food security cannot be done by our farmers alone. So, it requires the participation of researchers, policymakers, educators, private institutions, and communities working together. As we close this session, may the insights, experiences, and recommendations shared today inspire us to continue to give our support for sustainable agricultural practices and innovation and help to empower our farmers. On behalf of the OST Central Luzon, I would like to extend our sincere gratitude po to Engineer Brian Baltasar for sharing his expertise, and of course to all of our participants who shared their time by attending this webinar. We hope that through our learnings today, we could help build a more resilient agricultural future. Maraming salamat at sana ay tuloy-tuloy tayong magtulungan para sa isang climate resilient at food secure na future. Thank you po. Ayan, thank you so much from Crizel Ann, and thank you so much Sir Brian. And Sir, may question lang, pwede po ba kami, kung sakali po, pwede po ba kami makahingi ng presentation niyo po? Yes po, pwede ko naman pong i-send sa DOST Tarlac na lang po, ano po? Tama po. Sige sir, thank you so much Sir Brian. And ayan sir, naririnig na po. Thank you so much again Sir Brian. And ayan po, sa pinakaantay po ng lahat ng participants, ipa-flash na po namin yung attendance and yung sa evaluation form po. Make sure na lang po na ma-fill out po natin to be qualified po sa ating e-certificate. And yung e-certificate po, isi-send po namin after 2 weeks po nitong webinar po. Ayan, sa lahat po, maraming salamat po sa pag-attend po ngayong webinar, and hopefully naway makasama po namin kayo sa mga susunod pang mga topics dito sa Tech Tips. Thank you po.